Breaking news, pinakabagong nangyari ngayon sa Middle East simula nang magkagulo ang Israel at Hamas noong October 7 hanggang sa oras na ito. Hindi na mapigilan ang US at UK. Halos araw-araw ay meron silang ginagawang pag-atake sa mga militanteng grupo sa Yemen na kung tawagin ay Houthi na sinusuportahan naman ng bansang Iran. Ang US at UK kasama na ang India at ang mga bansang kasapi sa koalisyon na tinatawag na Operation Prosperity Guardian ay determinadong pahintuin ang Houthi sa kanilang ginagawang agresyon sa Red Sea. Simula noong November 2023, mayroong ginagawang pag-atake ang Houthi sa Red Sea sa mga barkong nalilink sa Israel. Ang ikinagalit ng maraming bansa dahil kahit mga barko na wala namang kinalaman sa Israel ay inaatake at hinahijack at binobomba ng grupong Houthis. At kanina lang, mayroong pinakabagong ginawang strike ang US at UK sa Sana'a na capital city ng Yemen. Ayon sa intelligence report ng US, dito nakalagay ang maraming mga pasilidad ng Houthis. Ayon sa Pentagon, sinalakay ng US at UK ang 8 lugar ng Yemen na kontrolado naman ng Houthis. Ang mga lugar na kanilang inatake ay kabilang ang mga underground storage ng Houthis at maging ang kanilang missile at surveillance capability ay winasak ng US at UK. Ibinalita ito sa mga reliable sites. Binalita ito ng BBC, isa sa mapagkakatiwalaang news center sa buong mundo. At maging ang NBC News ay inilabas din ang pinakabagong pangyayari sa Middle East. At maging ang India ay nakasubaybay din sa pangyayaring ito. Ibinalita din sa kanilang reliable site na kung tawagin ay India Today. At maging ang site na pinagmamalaki ng mga Muslim na Hindus Time ay ibinalita rin ang naturang pangyayari. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay talagang ipinapakita ng USA na sila ay seryoso sa kanilang ginagawa sa Red Sea upang mapanatili ang freedom of navigation. Pinalipad ng US ang kanilang military jet na mula sa aircraft carrier na Eisenhower. Ito ang isa sa mga pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika at sa buong mundo. Nakabantay ito sa Red Sea kasama na ang warship ng UK at ang warship ng India. Naglayag din ang warship ng Pakistan at maging ang Singapore at Sri Lanka ay nagpadala ng kanilang mga warships dahil napaka-importante ng Red Sea sa larangan ng komersyo. Napakalaki ng porsyento ng Red Sea para sa negosyo ng buong mundo, lalo na sa negosyo ng langis. Ipinaliwanag ng USA na ang kanilang ginagawang pag-atake sa Houthis, ito ay hindi dahil sa Israel, kundi ang kanilang layunin ay ma-maintain at matanggal ang escalation or tension and to restore stability in the Red Sea. Dagdag pa ng US na hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng puwersa upang depensahan ang buhay ng marami at maging ang free flow of commerce in the Red Sea sapagkat ito ang pinaka-critical na waterways. Magriresulta kasi ito ng inflation o pagtaas ng mga bilihin kung hindi mapipigilan ang Houthis. At nang tanungin naman ang United Kingdom tungkol dito kung bakit nila ginagawa ang pag-atake sa Yemen, ay magkatulad lang sila ng sagot sa USA. Ito na ang pangwalong pag-atake ng US at UK sa mga militanteng grupo ng Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ito ang pangalawang joint operation ng US at UK mula nung isagawa nila ang unang pag-atake sa Yemen noong 11th of January 2024. Ayon sa statement ng UK at US, ang naturang pag-atake nila sa Sana'a, capital city of Yemen, na kung saan naroon ang Houthis, hindi lang bansang US at UK ang nagdesisyon nito. Sinuportahan ito ng Australia at maging ang Muslim country na Bahrain ay sumuporta rin dito. Kinumpirma din ang pag-support ng Canada at ng Netherlands. Hindi lang US fighter jets na mula sa carrier USS Eisenhower ang kanilang ginamit sa pag-atake sa Houthis. Gumamit din sila ng 4 na RAF Typhoon at ang malupit ay ginamitan pa nila ng Voyager tankers. Sa pangwalong pang-atake ng US at UK sa Yemen,
Ito na ang isa sa mga pinakamatindi na kanilang ginawa sa mga militanteng grupo ng Yemen. Winasak nito ang maraming pasilidad ng mga rebelde. Hindi nagawang salagin ng Houthis ang ginamit na Paveway 4 precision-guided bombs na ginamit sa pag-atake ng US at UK. Sinira nito ang mga military sites in the vicinity of Sana'a. At dahil sa pagsira ng US at UK sa mga military site na nasa Sana'a sa airfield nila ay medyo napilayan ang Houthis. Nagbabala ang US at UK sa Houthis na kapag hindi nila ihihinto ang kanilang ginagawang pang-aatake at pang-hijack ng mga barko sa Red Sea, ay meron pa daw silang gagawing mga intolerable attack. Matapos ang pangyayaring ito, ay hindi nag-aksaya ng oras ang Defense Secretary ng UK na si Grant Shapps. Naglabas siya ng pahayag. Ayon sa kanya, self-defense against Houthis ang kanilang ginawa at wala itong kinalaman sa Israel. Ito raw ay maliwanag na self-defense sapagat merong ginagawang intolerable attack ang Houthis on the merchant shippings sa Red Sea. At maliwanag din na isang paglabag sa international law, lalong-lalo na sa freedom of navigation sa Red Sea ang ginagawa ng Houthis. Dagdag pa ng UK, this is to maintain the stability in the Red Sea. At talagang pinagplanuhan ng US at UK na ang kanilang tatargetin lamang ay ang mga capabilities o mga military bases ng Houthis. Dahil sa pamamagitan nito ay mawawalan ng capability ang Houthi na gumawa ng mga pag-atake sa Red Sea. Kinumpirma naman ng Al Masirah TV, ito ay isang istasyon na pinapatakbo ng Houthis. Ang mga lugar na inatake ng US at UK, ito ay ang Sana'a, Taiz and Baida Province, including the Al-Dailami Air Base. Kinumpirma rin ito ang matinding pagkawasak. Bagamat hindi naman kabuuang facilities ng Houthis ang nasira ng pag-atake ng US at UK, ayon naman sa Pentagon, mga 30% ng Houthi missile stack ang kanilang nasira at pinaniniwalaan ng Pentagon at ng UK na napilayan na bali ang tuhod ng Houthis sa kanilang ginagawang pag-aatake sa mga barko sa Red Sea. Ito ay ayon sa pahayag ng dalawang lider ng bansa sa magkaibang lugar, ayon sa presidente ng US na si Joe Biden at sa UK Prime Minister na si Rishi Sunak. Talagang gumagawa ng malalaking headlines ang Houthis sa kanilang agresyon sa Red Sea at tila natatabunan ang pinagmulan ng tensyon sa Red Sea at ito ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ito ay base na rin sa mga naunang salaysay ng Houthis. Ayon sa kanila, sila ay gumagawa ng agresyon sa Red Sea dahil nais nilang ipakita ang kanilang suporta sa kanilang brothers sa Gaza at ang kanilang galit sa Israel. Marami tuloy ang napapaisip, kung Israel ang kanilang kalaban, Israel ang kanilang atakihin. Bakit pati mga barko na wala namang kinalaman sa Israel ay binobomba ng Houthis tulad ng barkong Maersk na tanging negosyo lamang ang ginagawa ni hindi nga ito connected sa Israel. Kaya napabilang ito sa listahan ng US na mga terorist. Kung kayo ang tatanungin, mga mahal na kaibigan dito sa usapang banal, karapat-dapat lang ba ang ginawa ng US at UK sa Houthis? Gamitin ang ating comment section. Ilahad ang inyong mga nalalaman at opinyon. Hanggang dito na lang ang videong ito. May God bless you and goodbye.